So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito na naman ako upang magbigay sa inyo ng mga konting advice and tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Okay, dahil sa ang dami ko nababasa sa comment section na iba't ibang sitwasyon, iba't ibang inihihingi ng advice. Well, eto mga kamamay, mag-share ako sa inyo ng ilang mga tips para maging clingy sa'yo ang isang lalaki o para maging needy sa'yo ang isang lalaki. Ilan na naman tong mga tips na to na sigurado ako na makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. So bago natin simulan yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga videos and love advice na maaari kong i-share sa inyo. So huwag natin masyadong patagalin pa mga kamamay, narito ang mga tips ko kung paano magiging needy o clingy sa'yo ang isang lalaki. So number 1, huwag mo siyang kausapin paminsan-minsan. Okay? So paminsan-minsan lang to mga kamamay. Huwag mo siya munang kausapin. I-ignore mo siya paminsan-minsan. Ibig sabihin, maging busy ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Huwag mo siya palaging i-chat, huwag mo lagi siyang palaging tawagan. Sa madaling sabi, para ma-miss ka o maging clingy, hanap-hanapin ka ng isang lalaki, make sure minsan bawasan mo yung oras mo sa kanya. Yung tipong kahit maghapon lang, okay? For 5 to 8 hours, huwag ka munang magparamdam sa kanya. Sigurado ako, magtatanong, magtataka, mag-iisip, mag-chat-chat yan sa iyo at talagang tatawag yan at tatanungin kung bakit ganyan ka. Sa madaling sabi, paghahanapan ka ngayon ng isang lalaki kung bakit hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Pero mga kamamay, talagang hahanapin ka niya. Magdidiman siya ng panahon mo, talagang mamimiss ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Pero take note of this mga kamamaya, huwag po palaging gagawin to. Ang sabi ko, paminsan-minsan lang para hindi po magtaka ang isang lalaki. Ang ibig sabihin, gawin nyo lang to paminsan-minsan, pero wag po araw-araw. Kasi kapag ginawa nyo to araw-araw, baka mataas yung porsyento na mag-away kayo. At sa madaling sabi, wag nyo rin pong sasabihin sa kanya na babawasan nyo yung oras nyo para sa kanya. Kasi mag-aaway kayo. Maganda yung hindi mo sasabihin para talagang magtaka, mag-isip, maging curious siya sa mga ginagawa mo. Bakit wala kang oras sa kanya? Bakit di ka nagpaparamdam sa kanya? At talagang kapag ginawa mo yan mga kamamay, hahanapin ka, magdidemand at magiging needy sa iyo ang isang lalaki. Ganun na rin ang pagiging clingy niya pagdating sa iyo. Kaya maganda mga kamamay, upang maging clingy at maging miss ka ng isang lalaki, huwag mo siya paminsan-minsan kausapin o huwag kayong magparamdam paminsan-minsan. Okay? So number 2, paghintayin mo siya ng konti. Mga kamamay, sigurado rin po ako na talagang tataas ang paghahanap sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan. Yung tipong paghihintayin nyo din sila paminsan-minsan kapag ka nag-chat sa inyo, kapag ka tumawag sa inyo, huwag nyo kagad replyan. Paghintayin nyo muna sila. Siguro mga 2 hours yung paghintayin. Nag-chat siya sa inyo, isin nyo lang sila. Kapag kaganyan mga kamamay, mag-iisip na naman ng isang lalaki. Ano na naman bang nangyayari sa babae na to? Bakit hindi agad ako replyan? Kailangan ko yung sagot niya. So kapag kaganyan mga kamamay, kita nyo na agad ang effect sa lalaki, iisipin agad kayo. Talagang maghahanap agad ng oras sa'yo. So kung ano-ano nang iisipin niya pagdating sa inyo. Kaya mga kamamay, para maging clingy at hanap-hanapin ka ng isang lalaki, paminsan-minsan, paghintayin mo rin siya ng konti. So number 3, magpakipot ka minsan. Mga kamamay, mahalaga po na gawin niyo po ito. Sinasabi nung ibang mga lalaki, no, kapag nagpapakipot kayo, masyado kayong pabebe, bakit na lang ayaw yung pumayag? Well, malakas kasi ang dating nito or impact nito pagdating sa lalaki. Kapag ka nagpapakipot ka, maraming kalalakihan ngayon ang napapaisip, ang naghahanap ng oras mo kasi bakit hindi ka pa sumama? Yung tipong iimbitahan ka nila. Miss, pwede bang pumunta ka naman sa birthday ko, sa linggo, para naman maging masaya ako. Pag sinabi ng lalaki na ganyan, sabihin mo, hindi ko alam teka lang, baka may gagawin ako, baka may dapat akong unahin sa bahay kasi ang dami kasi pinapagawa ni nanay, pero susubukan ko. So, sa ganyang pagkakataon mga kamamay, nagpapakipot ka, talagang pipilitin ka niya ng pipilitin. Hindi ka maaalis sa kanyang isipan
Kapag ka nagpapakipot ka, kumpara na lamang kung halimbawa, lagi ka nalang umuoo, lagi ka nalang sumasama sa kanya, wala nang thrill. Hindi na magiging clingy o hindi na magiging needy sa'yo ang isang lalaki kapag ka ganon. Hindi ka na niya bibigyan ng panahon, ng oras para isipin, para pilitin, para kumbinsihin. Maganda mga kamamay, para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, para maging clingy, para maging needy sa'yo. Kailangan mong pakipot o magpabebe paminsan-minsan. Sigurado ako, effective yan mga kamamay. Okay? So next, huwag ka laging maging ready available sa kanya. Ito yung sinasabi ko palagi sa inyo Huwag laging umoo sa lahat ng yaya ng isang lalaki. Kasi po, bumababa ang inyong halaga kapag kaganyan. Hindi na sila nag-e-effort para pilitin kayo. Hindi na sila minsan nga, hindi na sila nag-e-effort para yayain kayo Minsan sabihin nila, automatic naman dapat kayo pumupunta sa bahay. Automatic naman dapat pumapayag ka na kasi hindi ka naman tumatanggi sa akin Yan ang iisipin ng isang lalaki. Kaya maganda mga kamamay, paminsan-minsan, huwag ka rin laging ready available. Kapag niyaya ka ng isang lalaki, sabihin mo, kapag katapos ng aking gagawin mamaya kapag kaabot pa. Titingnan ko pag umabot pa. Yung mga ganyang klase ng sagot sa isang lalaki, talagang iisipin ka niya. Talagang hindi ka mawawala sa kanyang isipan. Lagi niya pa ulit-ulit na iisipin na dumating kaya yun? Pumunta kaya yun? Natapos kaya sa kanyang ginagawa? So ngayon, tataas ngayon ang curiosity ng isang lalaki sa'yo. Hanggang sa i-chat ka na ng i-chat, hanggang i-message ka na ng i-message, hanggang hindi ka na mawala sa isipan ng lalaki. Diba effective? Kaya mga kamamay, huwag kang maging ready available palagi sa isang lalaki. Sigurado ako, magiging clingy yan pagdating sa'yo, magiging mahalaga ka pagdating sa kanya. Kasi, ikaw nga ipa-VIP ka sa kanya Gusto mo, lagi kang niyayaya, pinipilit, kinukumbinse, pero sigurado ako, effective yan mga kamamay para maging mahalaga, para maging clingy ka sa isang lalaki o para maging needy siya sa iyo. Alright? So, next. Make sure na nag-i-enjoy siya palagi kapag ka magkasama kayo. Mahalaga itong mga kamamay, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, maging kalug kayo. Huwag niyong itago ang pagiging kayo. Ipakita niyo kung ano ang sarili niyo sa isang lalaki, kung ano ang inyong ugali sa isang lalaki. Kasi dyan niya makikita kung paano niya babasahin ang kanyang mga ginagawa. Dyan niya makikita kung paano siya mag-a-adjust sa ugali mo. Pero kung itatago mo to, paano? Baka mamaya nag-adjust siya sa kung ano pinakita mo, tapos hindi pala okay sa'yo. Para mas maayos, para maging needy ka sa isang lalaki, okay, make sure na nag-i-enjoy siya kapag kasama ka niya palagi. Bakit? Kapag siya ay nag-i-enjoy kasama ka, kapag nagkahiwalay kayo, umuwi ka sa inyo, umuwi yung lalaki sa bahay, hindi ka niya maiisip kung hindi siya nag-i-enjoy. Pero kung nag-i-enjoy siya nakasama ka, isang linggo na, iniisip ka pa rin niya. Isang linggo na, ngumingiti pa rin siya. Isang linggo na, wala pang ubos ang inyong kwentuhan tungkol sa nangyari noong nakaraang linggo. Ganyan ang impact ng pagiging enjoyable kasama sa isang lalaki kapag ginagawa mo ito palagi. Kaya mga kamamay, make sure na enjoyable ka kasama. Make sure na nag-i-enjoy ang isang lalaki kapag magkasama kayo. Para sa ganon, lagi kanyang hanap-hanapin at magtanong siya sa iyo kung kailan ulit ang magiging lakad nyo magkasamang dalawa. Diba? Yan yung isang tips mga kamamay para maging clingy at maging needy sa iyo ang isang lalaki. So next, post ka ng magaganda mong larawan sa social media. Ayan, kung hindi pa man kayo nagkikita, kung first time niyo pa lang magkikita, araw-araw ka mag-post ng magaganda mong mga pictures. Diyan lalo masasabik ang isang lalaki, lalo niyang gugustuhin na mas mapalapit yung araw ng pagkikita ninyo. Kung LDR kayo, nasa ibang bansa siya, o ikaw naman yung nasa ibang bansa, so masasabik palagi ang isang lalaki sa'yo kapag kaganyan. Okay? Lagi niya nakikita yung mga bago mong pictures. Lagi siyang interested, o lagi siyang exciting sa pagtitingin ng mga profile mo, ng mga bago mong uploads, mga bago mong posts. Kaya mahalaga yan mga kamamay. Make sure and take note of this. Yung magagandang larawan ang ipopost nyo. Baka mamaya, yung mga hindi pa usong only rice ang ipopost nyo baka sa halip na maging excited ang mga yan, cancel ang pagkikita nyo dahil ang pangit ng mga ipinopost ninyo. Make sure na mapili nyo yung mga kutis, alam nyo na, yung mga kutis kamatis nyo ngayon, yung mga kutis chinchansu na ginagamit nyo ngayon para magkita kayo. Okay? Mahalaga na mag-post ka ng magagandang picture para masabik, para maging needy, para mamiss ka ng isang lalaki. So next, iwan ka ng mga bagay na makapagpapaalala sa'yo sa kanya. Ito yung mga hindi sinasadyang maiwan mo. Yung panyo mo sa kanyang sasakyan,
Hindi mo sinasadyang maiwan mo yung ibang souvenirs o sapatos mo o damit mo o kung ano pa man dyan sa kanya. Pag nakita niya yon, tatago niya yon. Pag nakita niya yon, maaalala ka niya doon. Kaya mahalaga mga kamamay na paminsan-minsan mag-iwan ka para sa ganun. Kung alam mo na matagal kayo bago magkita o hindi nyo alam kung kailan ulit kayo magkikita, mag-iwan ka lang ng mga simpleng bagay na ganun. At sigurado ako, hahanapin ka ng isang lalaki. Mamimiss ka ng isang lalaki. For example na lang, yung panyo na may pamango mo o yung panyo na may pulbo mo. Aamuyin niya palagi hanggang sa mamiss ka niya. Tapos enjoyable ka pa kasama, naku lalo na. Pero pero kung naiwan mo yung panyo mo doon tapos hindi ka enjoyable kasama, itatapon niya yung panyo mo. Bakit? Syempre, wala kang katril-tril kasama kahit ano pang iwan mo, baka kahit panty mo iwan mo dyan. Hindi ka niyan tatanawin kung kailan pa kayo ulit magkikita. Kaya make sure mga kamamay, maging enjoyable ka kasama gaya ng tips ko kanina sa number 3 ba yun? Gawin mo yon. Then mag-iwan ka ng isang bagay na makapagpapaalala sa iyo sa kanya. Sigurado ako mga kamamay, talagang walang oras na hindi ka iisipin, walang oras na hindi ka mamimiss ng isang lalaki. Alright? So mga kamamay, hopefully sana makatulong ang simpleng tips na to para mamiss, maging clingy o para maging needy sa iyo ang isang lalaki. So for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. At huwag niyo rin kalimutan mga kamamay na pindutin yung like button. Malaki ang maitutulong niya pagdating sa ating channel para matulungan pa natin yung ibang nangangailangan ng mga love advice na ganito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Maraming salamat po sa pagtapos ng video ito. Paalam sa inyo.